Sir, paano nakarating sa inyo ito? Ito ba yung reklamo na binabawasan ng mga LGU yung ibibigay na ayuda na AX para sa mga tao? Alam ko, flat rate ho ito. Dapat 5,000 ho, hindi 1,000, hindi 1,500. Paano nakarating sa inyo? May nagsumbong po ng constituent o may mga nagreklamo sa inyo, Sen? Si Governor mismo ng Davao del Norte Opo. ang tumawag at sumulat sa ating opisina Opo. na naghihingi ng investigasyon dahil sa mga pangyayari na yan, dahil maraming pumunta sa kanyang opisina, nagreklamo na gano'n nga, binawa tinatanggap na AX o yung iba pang mga cash assistance galing sa gobyerno. Opo. Cash assistance. Opo. So, ano ho ang plano ngayon ng inyong komite? At ngayon ay nahuli ninyo na may ganitong pangyayari. Ano ho ang plano, Sen? Meron pang isang hearing na gaganapin natin ngayong January 3rd at hingga pa natin iba pa, marami pa. Ito po ba hindi nyo titigilan, imbestigahan at rebisahin ang batas na ito? O ipakulong kung sino man yung mga buang na yan, Sen? Meron pa tayong gaganapin na isa pang hearing, no? Opo. Congressman Erwin, ngayong pizza 30 Okay. ng January. Meron pa tayong isang hearing. Then afterwards, we will submit our committee report. All right. Ay, sige po. Tama po ba, DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, ma-instruction na si Secretary Gatchalian na gumawa ng magsimula na yung fact-finding ninyo para matuldukan na at masolusyonan itong problema ito at matigil na itong mga kabulastugan ito pagbabawas ng mga pangungupit sa ibinibigay na ayuda ng national government sa LGU. Well, una po sa lahat, Kong Erwin, Sir Aljo, good morning. Morning. Mula sa ating kalihim, Secretary Rex Pilmore po, sa ating mga kababayan. Kong Erwin, tama po yun. Ano? But then, even before po itong ating hearing kahapon sa Senado, nagkaroon na rin po tayo ng mga internal investigation as soon as may mga natatanggap po tayo na report. But then, nung nangyari nga po yung Senate hearing kahapon, may mga ibang information na kinagulat din namin. For example nga po, yung naging payout po doon sa Carmen, na yes, tayo po, hindi po payout yun ng DSWD, yun po yung naging point of clarification natin. Bagkus, payout po yun ng local government unit. But then, the truth of the fact po talaga doon, ay fund din ng DSWD, yung tinatawag natin na Kong Erwin na transfer of fund. Na kung good standing naman yung LGU, pwede tayong mag-transfer ng fund, ng family food packs na ginagawa naman at pinapayagan. But then, yung nangyari nga po rito na nagbigay ng 10,000, 1,000 na lang ho yung natira kahit tayo po ay medyo nagulat. So, kaya po yung instruction talaga ng ating kalihim, bukod po dun sa whole of agency approach, talagang makikipag-coordinate na rin talaga tayo sa PNP, sa iba pang mga institusyon po, instrumentalities ng gobyerno, just to make sure we get to the bottom of this at hindi na po maulit. Kung kailangan po revisahin yung mga transfer of fund na yan, kung kailangan po revisahin yung mga guidelines pa natin, dito sa, alam naman natin Kong Erwin yun, kung matatandaan natin, yung mga MC natin regarding sa AIX, yung guidelines natin, talagang uupuan po natin ulit. Just to make sure na hindi po masasayang yung ating pong pinamamahaging tulong sa ating mga kababayan nangangailangan. Ay maganda ho yan at alam ko naman ho, pati si Speaker Romualdez ay definitely very serious sa issues na yan. Kaya nga ho, tayo ay napag-utusan na pag-aralan kung bibigyan na ng penalty at gumawa ng batas. Kung wala pa man ay ikukulong. Hindi lang penalty kundi kukulong yung mga elected officials na namimili lang sa pamimigay ng ayuda and perpetual disqualification kung hindi talaga nila binigyan. Kasi meron dyan inuuna mo na yung paryente, kamag-anak, pagkatapos yung mga constituent. Tapos yung mga hindi bumoto sa kanya, Asik Lopez, hindi bibigyan. Yun ang dapat ikulong ng 3 to 6 years para madala at perpetual disqualification. Kasi uulit-ulitin yan. Yan talagang common problem. Maski nung tayo sa DSWD pa, Abay Aljo, yan ang reklamo. Namimili si mayor, si chairman, kasi hindi sila binoto ng eleksyon. Ito po ba isisilipin din, Asik Lopez? I'm sure
hindi ho natutuwa dito si Secretary Gatchalian. Kailangan ho. Pero kami ho on our part in Congress, we will do this. We will file a bill very soon para makasuhan po yung mga namimili ho na yan ng mga elected officials o LGU natin para yung pagbibigay ng ayuda. Well, salamat po una Kong Erwin doon po sa magiging movement nyo dyan sa Congress. Kasi yan din po yung talagang kailangan natin, yung mga binding principles and laws na talagang sabihin na natin magsasarado, magiging airtight talaga yung ating mga programa na hindi nga mabigyan ng pagkakataon yung mga enterprising natin na elected man yan or sabihin na natin mga enterprising na kababayan natin na gawan ng kalukuhan, lukuhin yung taong bayan. Kasi tama po yun, kung Erwin, I can still remember, isa nga yan talaga sa gusto yung baguhin nung nandun kayo sa DSWD. And same as Secretary Rex Gatchalian, na talagang walang pinipili at kung sino man yung pipiliin, yung mapipili, yung nangangailangan. Meaning to say, yung sistema natin na airtight naman kung may guidelines tayo, mahirap, indigent, in crisis, ito yung mga guidelines, yun lamang po. Pero yung discretion na meron pong third party or sabihin na natin outside factor na pipili ng ating mga beneficiaries, would be beneficiaries ng ating assistance ng ating program, dapat po sole responsibility ng social worker, ng DSWD, at wala pong outside factor na pwede pong maka-apekto sa pag-identify ng mga nangangailangan nating beneficiaries. Maglabas din kayo ng listahan yan, sir. Mga public official naman yan. Na iniimbestigan itong mga taong ito. Correct. Para mahiya. Yan, para tablan.